pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputol at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalo pang dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga'y titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin niyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana, at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ika-5 linggo na po tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa mga nagdaan ng mga linggo ay ilang beses na nating natunghayan ang bahagi na ito na ebanghelyo na kung tawagin po sa kabuuan ay I am discourses ng Panginoon. Mahalaga po yung mga I am discourses na yan dahil alam po natin ito ang tiyakang pagtukoy na ng Panginoon ng kanyang sarili at pagpapakilala kung sino siya bilang anak ng Diyos. Kaya kung babalikan po ninyo, yan po yung I am the bread of life, di ba? Doon po nagsimula po lahat yan eh. Ako makain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, may buhay na walang hanggan. Susundan po niya yan ng I am the good shepherd. Kaya last week, yun na po yung pinagnilayan natin. Tapos sa looban ng mga araw na yon, babanggitin niya, I am the gate. Tutukuyin niya yung kanyang sarili na siya yung pintuan. Na lahat ay kailangan pumasok. At nandun na iniingatan niya at pinangangalagaan at inaakay sa mainam na pastulan. Inaalay niya ang kanyang buhay para sa kanila. At ngayon, ang larawan ng ubasan na lagi inihahalin tulad sa Israel, ngayon gagamitin niya, tutukuyin na rin niya yung kanyang sarili. Ako ang tunay na puno ng ubas. Siya napakagandang halimbawa ng pamumunga. At nandun na tayo ang kanyang mga sanga na dapat nakaugnay tayo. At muli, babanggitin niya uli. Yung kahalagahan na yan ng krus ng pagtitiis, nakahanda dapat tayo na pungusan. Hindi nangangahulugan na magiging madali ang ating buhay dahil sumunod tayo sa Panginoon. Siya na mismo nagsasabi, yung mga sanga na hindi namumunga, pinuputol. Pero maging yung mga namumunga, pinupungusan upang lalong dumami ang bunga. At napakahalaga na lagi tayong nananatili sa Panginoon at namumunga ng sagana. Magandang tuunan po natin ng pansin yung salita na ito ng Panginoon, remain in me. Nananatili tayo sa Kanya upang tayo tunay na may buhay, upang tayo tunay na maging mabunga. Sa susunod na linggo, palalalimin pa po yun ng Panginoon, remain in my love. Mas bibigyan pa po ng diin. Pero ngayon magandang pagnilayan po natin, paano nga ba tayo mananatili na sanga na nakaugnay sa puno ng ubas?
Sapat na ba na tayo ay nabinyagan? Sapat na ba na tayo ay nagdadasal, nagsisimba? Sapat na ba na tayo ay nandun na naglalaan ng panahon? Dito, napakahalaga po na tinitingnan natin ang lahat ng mga bagay at gawain na ito na mayroong pananampalataya at paglalim sa mga bagay. Kasi kahit hawak na po natin yung pananampalataya, kung hindi natin talaga tinatanggap at pinatutuloy na lubos ang Panginoon sa ating mga puso, magiging panlabas lang. Kahit ang demonyo, alam niya ang katotohanan tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya po, hamon para sa atin, paano tayo mananatili ng mga sanga na nakadugtong sa Panginoon? Wala pong ibang paraan kundi sa pamamagitan ng pagdadasal. Pero hindi po basta pagdadasal lang. Napakahalaga na malalim tayo sa ating pagdadasal. Dinidibdib talaga natin yung ating pananalangin. Doon po sa isa nabasa ko pong pagninilay, kinukwento nung isang pari na exorcist. Kasi hindi po kami lahat binibigyan ng ganong faculty. Pag mayroong mga inaaniban, mayroong mga talagang mga malalalang mga kaso ng mga possession, may mga dinidesignate talaga po ang obispo na para doon sa ganong ministry at talaga pinaghahandaan nila. Minsan, curious din po kami, tinatanong din namin, paano mo nalalaman? Paano mo nararamdaman? Ganyan. Doon po sa isa nabasa ko pong reflection, kinukwento ng isang exorcist yung karanasan niya sa demonyo. At sinasabi niya na mayroon 3 kinatatakutan yung demonyo. Ang unang kinatatakutan ng demonyo po ay ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ni Jesus. Sa banal na kasulatan, naririnig natin yan. Sabi ng mga alagad, meron po itong nagpapagaling doon, nagpalayas ng demonyo. Ginagamit ang pangalan niyo pero hindi po natin kasama. Pero hindi sila pinigilan ng Panginoon. At kahit di sila kasama ng 12 apostol, nakapagpalayas sila ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Dahil nanampalataya sila. Kaya nga po sa buhay natin, paano dumadating sa atin yung demonyo? Hindi po lilitaw sa atin yan na maitim, may sungay, o may pangil, o may buntot. Pag tayo naguguluhan, pag tayo nalilito, pag tayo nadirimlan, pagka tayo nadadaig na ating emosyon, pagka tayo nagagalit, kinakain na sama ng loob, nawawalan ng pag-asa, ano mga kaisipan na sinasabi sa atin, suntukin mo yung katabi mo. O yan. Sapakin mo na yan. Turuan mo ng leksyon. Ganyan. Pero ang nararamdaman mo sa kalooban mo ay galit o ngit-ngit. Demonyo po yun. Demonyo po yun. Na huwag niya namang sabihin yung mga marisol. Kasi may mga marisol, ganun din eh. Ano yan? Ganyan. Demonyo po yun. At pag dumating yung ganong pagkakataon, kahit nag-iisa ka lang, naiisip mo, magdasal po kayo. Tawagan niyo ang pangalan ng Panginoon. Jesus. Jesus. Hindi natin maitatanggi kung minsan nararamdaman po natin yan, yung kumakabog yung kalooban natin, nahihirapan tayo, kinakabahan, natatakot. Lalo sa panahon na to ngayon. Ngayon talaga realidad na po yung tinatawag nila na depression, anxiety. Ang una natin gawain, tumawag tayo sa Panginoon. Jesus. Ulit-ulitin po natin yun. Jesus. Jesus. Yung pangalan pa lang po ng Panginoon, pag pinag-aralan natin sa wikang Hebreo, Yeshua. Yun po yung Jesus. At ang ibig sabihin nun, the Lord saves. God saves. Ang Diyos ay nagliligtas.
Kaya pag binabanggit natin ang pangalan ni Jesus, para baga sinasabi natin, Jesus, ligtas mo ko. Jesus, ipag-adya mo ko. Jesus, samahan mo ko. Jesus, palakasin mo ako. Kaya lalayo ang demonyo. Mararamdaman po natin yun. Kakalmahin tayo. Si Pope Benedict, yun nga po ang huling salita niya eh. Jesus, I love you. Bago siya namatay. Jesus, Jesus. Kaya pag nagtatanda tayo ng krus, yun din po yun. Tumatawag din tayo sa Diyos. Kaya nga anumang bagay gusto nating pabanalin, simulan, pagpasalamat, sinasabi natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya kailangan dibdibin natin. Hindi po pwede yung kasangalan ng Ama, Anak, minsan kamususuntokin yung di ba? Minsan may mga pelikulang ganun, yung pinasok ng mga estranghero, yung kumbento ng mga madre. Tapos lumaban yung mga madre. Pagkarampukpukin, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi po pwede. Pag nagdasal ka, sigurado maiisip mo. Hindi ka pwede magdasal na, Lord, magpalain mo po kami, mag-aakyat bahay kami mamaya. Wala po sana maaksidente sa pagpanik ng bubong. Hindi pwede. Papasok po kami sa motel ng aking kalantari, kalaguyo, huwag sana kaming mahuli. Pagdadasal pa lang, alam mo kagad, tinatanggal mo na. Kaya, kuminsan, dadating tayo sa punto, parang napakahirap, huwag po kayong tumigil magdasal. Sabihin niyo talaga yung dasal. Jesus, Jesus, Ama namin, Abagi ng Maria, luwalhati. Diringgin ng Panginoon ng panalangin puno ng kababaang loob at humihingi ng awa. Kaya nga po, ba nagbe-bless po kami ng bahay, naimbitahan po kami mag-bless. Ang lagi kong tanong dun sa nagpapabless, kasi inimbitahan, bendisyonan yung bahay. Ang tanong ko po sa nagpapabless, gusto niyo ba talagang mablessan yung bahay niyo? Kasi naman ang hindi nang imbita kaya ka nga nang imbita, gusto mo mabless. Sagot nila, opo, Father. Sige po, kung gayon, imbitahan niyo po kami araw-araw. Tapos biglang natatawa. Sabihin, araw-araw, papalit yun. Hindi. Araw-araw po tayo magdasal. Yun ang pangalawa. Hindi natin may babanggitin ang pangalan ng Panginoong Hesus minsan lang. Araw-araw. Araw-araw dapat tumatawag tayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Hindi po pwedeng misa ka lang tatawag sa Panginoon. Nang dati, meron kaming gwardiya. Tinanong ko, sinita ko, ba't ka ako namatay yung halaman doon sa may harapan? Sagot siya, dinidiligan ko naman po Pwede lusot na sana. Dinidiligan naman. Nagtanong pa po ako, kailan mo huling diniligan? Noong San Linggo po. Pambihira ka naman Hindi naman bonggambilya, cactus yan. Ikaw mang kako, sasabihin mo, kumain na po ako noong San Linggo. Ubuhay ka ba? Po ang halaman, kailangan nating diligan. Kahit moisture. Diba napansin niyo po yung iba nagtatanim, may plastic pa sa ibabaw? Kasi ang mahalaga po yung moisture Kaya dinidiligan mo sa hapon, dinidiligan mo sa gabi. Alam niyo, ganun din ang panalangin. Sa umaga, dapat nandun na kagad, dinidiligan natin. Nandun, may oras tayo sa dasal. Hindi tayo magdadasal lang kasi may problema, may sakit, may kailangan. Tawagan natin ang Panginoon sa buhay natin sa araw-araw. Anyayahan natin siya. Dahil ang grasya ng Panginoon hindi po yung, sabi ko nga po sa inyo, paulit-ulit yan, hindi yun dahil sinagot yung panalangin natin. Kahit anong dasal natin, hindi pwedeng hindi tayo tumanda. Hindi tayo pwedeng hindi humina. Hindi pwedeng hindi tayo magkasakit. At lalong higit, hindi tayo pwedeng hindi mamatay. Pero kahit ano yung hinahangad natin, ang napakahalaga na grasya sa atin ng Panginoong Diyos, sa lahat ng dadaanan natin na yan, ang biyaya na maramdaman natin ay nandun ang Panginoon na pinangungunahan tayo. Nandun ang Panginoon na sinasamahan tayo. Pinapatnubayan tayo. Iniingatan tayo. Emmanuel,
kasama lagi natin ang Diyos. Kaya napakahalaga po ng dasal. At ang pangalawa daw po na kinatatakutan ng demonyo, ang pangalan ng mahal na birhen. Ang panalangin ng mahal na birhen. Kaya nga, ang Santo Rosario, sa matagal na panahon, yun po'y tinatawag nating family prayer, dasal ng mag-anak. Pero nang dumating yung mga fundamentalista, nilaso nila yung kaisipan ng maraming tao. Yung kandasal yung paulit-ulit, walang kwenta. Kasi nasa Bible yan, no? Dasal na paulit-ulit. Mali pong interpretasyon yun. Yung tinutukoy po na dasal na paulit-ulit na walang kwenta sa Bible, hindi po dahil dinasal ng paulit-ulit. Ba't yung mga anghel, sumasamba sa Diyos, Santo, Santo, Santo. Banal, banal, banal. Inuulit-ulit yun. Lalo na yung mga fundamentalista na yun, tantusan mo, ilang praise the Lord at amen. O di ba paulit-ulit din po yun? Na sinasabi sa banal na kasulatan, yung dasal na paulit-ulit ng mga Pariseo. Dahil malayo ang puso nila sa Diyos. Kaya kahit ulit-ulitin nila, dahil sarado ang puso nila sa Panginoon, di sila nananampalataya, maitim ang kanilang budhi, ang nilalaman ng kanilang kalooban. Walang saysay yung dasal nila kahit ulit-ulitin. Pero ang rosaryo, yan ang tinuro sa atin sa pagpapahayag ng mahal na ina. Ang Ama namin, ang Panginoong Hesukristo mismong nagturo. Kaya yan ay napakagandang panalangin na sana ay balik natin. Maraming mga bata ngayon, di na nila alam anong mag-genuflect. Di na nila alam ano yung mga sagot sa misa. Di na nila alam yung basic na mga dasal. Kasi maraming mga magulang, hindi na sila nagdadasal kasama ng kanilang mga anak. Alalahanin natin, katulad ng tubig sa halaman, ganon din ang pananalangin sa buhay po natin. Pag hindi na tayo nagdasal araw-araw, sasabihin natin, kasi Father, busy. Pag inisip niyo po, yun ang laso ng demonyo. Sabihin sa'yo na busy ka. Ba't gano'n katagal ka ba magdadasal? Maghapon ka ba magdadasal? Maghapon ka ba nakaluhod? Pero kung isipin niyo po, pwede. Maghapon mong inaalaala ang Diyos. Na sa tuwing inaalaala, iniisip mo siya, nananalangin ka. Kaya pag may oras po tayo sa Diyos, sigurado magagampanan natin lahat ng pananagutan natin na maayos. Kung umaga pa lang, ang inisip mo ang Panginoong Diyos, hindi ka nadaig ng alalahanin, tuturuan ka ng kahinahunan, tuturuan ka ng pangunawa, tuturuan ka ng pasensya. Pero kung umaga pa lang, nagsusungit ka na, nagngangalngal ka na, ay, dinimonyo mo na sarili mo buong araw. Sinira mo na. Sabi nga po ng isang santo, araw-araw daw, at least dapat 15 minutes, may oras tayo para magdasal. May oras tayo para tumahimik, para makinig sa Diyos, para suriin ang ating buhay. Anong gusto ng Panginoon na gawain natin? Ang biyaya ng Espiritu Santo laging ang hatid sa atin. Anong pag-ibig? Anong kapayapaan? Anong kagalakan? Pwede niyo pong reviewin. Nandun sa poste nung nasa labas. Nilagay natin dun, fruits and gifts of the Spirit. Nasa gilid din po ng ating altar. Yun ang dapat na nasa loob natin pagka tayo nagdadasal. At kapag ka daw po, ang dami nating gawain o obligasyon, ang kailangan daw po natin 1 oras. Pambihira. Dami mo nang gagawain, tapos 1 oras ka pa magdadasal, higit na kailangan. Dahil yung 1 oras na yun na nagdasal ka, hindi ka kahit pagod yung katawan mo, ang isip mo maaliwalas. May kapayapaan na yung kalooban dahil magagampanan mo ng lubos at tapat ang anumang pananagutan na yan. Pero pag wala na po tayong oras, mapapansin niyo yan. Madali kang mainis, madali kang maaburido, tapos napapagod ka, nadadaig ka. Kaya pag dumadating po yung mga ganang bagay, tanungin mo lang sarili mo, nagdadasal ka pa ba talaga ng taimtim?
bumalik ka lagi sa Panginoon. At ang panghuli, na talagang kinatatakutan ng demonyo daw po, ang Eucharistia. Alam natin, ang banal na Eucharistia, ang paghahandog ng Panginoon minsan lang nangyari sa bundok ng Kalbaryo. Kaya nga sa prepasyo, sa misa, sasabihin po doon, ang pinako sa krus ay hindi na mamamatay. Dahil ang pinako sa krus ay buhay lagi bilang handog. At yan ang binigyan ng diin ng Panginoon pagkaraan ng muling pagkabuhay. Yan yung mga I am discourses natin unang-una. Ako ang tinapay ng buhay. Ang aking ibinibigay ay ang aking katawan at dugo upang magdulot ng buhay sa nananampalataya. Ang kumakain ng aking laman, ang umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. At mabuhay at manatili, dumaloy at magbunga. Pag binasa niyo po yan sa Ebanghelyo ni St. John, sa bandang dulo po nung chapter na yon ng Bread of Life, maraming mga Hudyo yung aalis. Kasi marirealize nila na hindi symbolic yung salita ng Panginoon. Talagang totoo. Kailangan kainin nyo yung aking katawan at ang tinapay na ito ang aking katawan at dugo. At dahil doon, marami sa kanila yung umalis. Hindi na sila nanampalataya sa Panginoon. Kaya nga po, pagkaraan na naglumisan yung mga Hudyo at yung mga ibang mga disipulo, tatanungin ng Panginoon, yung mga apostol, kayo, ibig din ba niyong umalis? Would you also like to leave? Nasasagot ang Panginoong Pedro, si San Pedro, to whom shall we go? Diba? Panginoon po kami pupunta, Panginoon. You have the words of eternal life. Maalala niyo po yung bahagi na yun. At sabi ng isang manunulat, what a coincidence, sabi niya. Nung tanggihan, nung hindi nakilalanin ng mga disipulo at ng mga Hudyo ang katotohanan ng Eucharistia, ang Panginoon ay binibigay ang kanyang katawan at dugo para maging buhay ng kanyang mananampalataya, tagasunod. Nilisan nila ang Diyos. Sabi po din sa Bible, yung bahagi na yun ng bersikulo, and they left Jesus and returned to their former ways of life. Nilisan nila ang Panginoon dahil hindi nila matanggap at bumalik sila sa dati nilang gawin ng pamumuhay. Alam niyo po kung anong version ng tinalikuran ng Panginoon? Nung tumigil na sila na kilalanin na Eucharistia, sa Bible po, pag binuklat niyo, yung bahagi na yun, John chapter 6, verse 66. Sabi niya, what a coincidence. Yung 666, numero ng demonyo. At pag binuklat niyo po yun doon, yun ang sasabihin. Yun yung bahagi na yung mga tao, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na Eucharistia, nilisan nila si Jesus at bumalik sila sa dating gawin ng kanilang pamumuhay. Sa buhay natin, yan, kuminsan, ang banal na Eucharistia, hindi na rin pinahahalagahan ng iba. Hindi na ako nagsisimba. Basta ako, nagkakaintindihan na kami ni Lord. Akala nila, nagkakaintindihan na sila ni Lord. Pag inisip niyo po, kung nagkakaintindihan kayo ni Lord, ano yung pumipigil sa iyo para magsimba? Sana po, pagsumikapan natin ang mga bagay na yan. Ilapit natin ang ating mag-anak, panatilihin natin yung pagpapala, paggabay ng Panginoon sa araw-araw, sa pagtitipon ng mag-anak, sa pagdadasal natin bilang mag-anak, sa pagdadasal natin ng rosaryo, sa sama-sama nating pananalangin at pagninilay sa salita ng Diyos. At lalong higit, sa paglalaan natin ng oras para sa pagsisimba, para tanggapin ang katawan at dugo ng Panginoon, na siyang pagkain di lamang para sa ating katawan, kundi sa ating kaluluwa. At bunga nun, dumaloy at lumago ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoon sa atin.
at tayo din ang maging kasangkapan at papapadama ng Panginoon ang pag-ibig niya na yan sa iba.